Ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan, dahil niyang naalis na ang barong palagim sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro, asan nagkakamahal ni Jesus at sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Kaya si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan, kapag silang tumatakbo. Ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumiling sa loob. Nakita niya nakalagay na ang mga kayong dito, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong dito at ang kanyang ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong nino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila naunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuritan namin, Panginoong Jesucristo. Umupo po ang lahat. Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon po, Father. Si Kristo'y nabuhay. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Pati nyo ay matabil sa Pino, Happy Easter. Happy Easter! Happy Easter po! Ang Pasko ng muling pagkabuhay. Siguro magtataka kayo mga bata, bakit pinapati ko ang Pasko? Kailan ba ang Pasko? December 25. Alam nyo, sa patulang sa ating simbahan, meron tayong dalawang Pasko ipinagdiriwang. Sa buwan ng Disyembre, tinatawag natin Pasko ng Pagsilang. Sabi nyo nga, Pasko ng Pagsilang. Ngayon, pag sinasabing pagkatapos ng mahal araw, ito yung tinatawag natin Pasko ng muling pagkabuhay. Sabi nyo nga, Pasko ng muling pagkabuhay. Pasko ng muling pagkabuhay. Very good. Kasi, pag sinasabing Pasko, ang tawag doon ay Passover o yung tinatawag natin pagpapanibago. Bakit Pasko ng Pagsilang? Dahil Pasko, Passover, ito yung passing over, Pasko mula sa tinatawag natin pagiging Diyos ni Kristo patungo sa kanyang pagkakatawang tao. Ito naman ngayon, Pasko ng muling pagkabuhay mula sa tinatawag natin kamatayan patungo sa muling pagkabuhay. Alam nyo, mga bata, no? 40 araw tayong naghanda sa panahon ng Kwaresma. Na kung saan tayo ay nagsakripisyo, tayo ay nagpakabuti. At pumasok tayo sa tinatawag nating mga bahal na araw. Pagkatapos sa mahal na araw, tayo ay nagdiwag ng tinatawag nating 3 araw. Yung tinatawag nating Paschal Triduum. Pag sinasabing Paschal Triduum, pinagnilayan natin yung pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Napakagandang tingnan sapagkat unti-unting ipinapakilala ng ating Panginoon ang kanyang sarili. Kaso nga lang, madrama ang pagpapakilala ng ating Panginoon. Bakit? Dahil ang ating Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin, siya ay nagpakasakit at siya ay namatay. Saan ba siya namatay? Sa krus. Pero sa kabila ng kamatayan, si Kristo ay nagtagumpay. Siya ay muling nabuhay. At ito yung ipinagdiriwang natin ngayong araw na ito. Sa ating mabuting balita, ipinapakita rito, madilim-dilim pa. Ibig sabihin, madaling araw. Diba? Pag madaling araw, ibig sabihin, malapit na ang umaga, pero madilim pa. Hindi pa sumisikat ang araw. Ang ginawa ni Maria Magdalena, pagkatapos mamatay si Kristo, siya ay nagpunta sa libingan. Sino ang punta na ng sementeryo? Pakitaas ang kamay. Ano ang meron sa sementeryo? Patay. Mga patay. At ito ang ginawa ni Maria Magdalena. Alam niyang si Kristo ay wala na, patay na,
Pero bakit kaya pumunta si Maria Magdalena sa libingan ni Kristo? Pag kayo pumunta sa sementeryo, sino ang inyong nilalalaw? Mga taong mahal niyo ba o hindi? Mahal, di ba? Marami ito rin ang dahilan kung bakit si Maria Magdalena ay nagpunta sa sementeryo. Kasi mahal niya si Kristo. Pero nagulat si Maria Magdalena sa kanyang pagpunta, bukas na yung kuweba. Kasi nung panahon na yun, ang patay, inilalagay sa loob ng kuweba at tinakpan ng bato. Nakita niyo ba yung nandoon? Tingnan niyo nandoon. Ano yung nandoon? Bukas na, di ba? Nandoon si Kristo na buhay. Pero pag nakita ni Maria Magdalena, wala. Bakit hindi niya nakita si Kristo? Dahil ang hinahanap ni Maria Magdalena ay patay. Pero si Kristo, wala dahil siya ay buhay. Sumunod, si Maria Magdalena ibinalikan ito sa mga alagad ni Kristo. Nagmamadali rin sila. Sa tingin nyo, nakita ba nila si Kristo sa libingan o hindi? Hindi. Bakit kaya? Dahil si Kristo ay muli na buhay. Napakagandang tingnan ang ating mabuting balita sapagkat ipinapakita rito na ang Diyos tapat sa kanyang pangako. Pangalawa, ang Diyos nagtagumpay sa kamatayan. Bakit? Dahil ito'y magpapakita ng kanyang pagmamahal na hindi niya tayo iiwan. Yan ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya ba mahal ng Diyos? Diba? Pag sinasabing mahal, kailangan tayo ay susunod. Pag sinasabing mahal natin ng Diyos, kailangan tayo ay magpapakabuti. Kaya nga sa ating misa ngayon, gagalawin natin yung pagsasaliwa ng pangako ng tayo ay pinigyan. Mamaya, babalikan natin ito at sasabihin natin tatalikuran natin ang lahat ng kasamaan at kasalanan at tayo ay mabubuhay bilang mga kaisa ng ating Panginoon. Sana mga bata na yung libro ito sa ating pagdiliwag ng Pasko ng Pagkabuhay, pinigyan natin na may pakita natin sa Kristo na buhay sa pamagitan ng paggawa natin ng mabuti. Si Kristo ay nabuhay. Hallelujah! Hallelujah!